Alright, so welcome back ulit dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so magandang gabi ulit sa inyo mga kababayan at ngayon pag-usapan natin, no, ito pong inilabas na listahan po ni Representative Leviste, mga kababayan, no, listahan po na nakapaloob sa loob ng Cabral Files, mga kababayan, no, at ito daw po mga listahan na to mga kababayan ay tila parang wala naman pong kwenta ayon po sa isang kongresista, mga kababayan. Oh? Okay, so ito alamin natin to mga kababayan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito panoorin natin mga kababayan itong balita na to na sinasabi nga, no, neto nga si Representative Terry Ridon na hindi daw po smoking gun, no, ang Cabral Files. So ibig sabihin mga kababayan, parang walang matinding pasabog, no, o walang epekto, no, o walang, in short, parang walang silbi, no, yung pong Cabral Files na automatikong nagpapakita ng pangalan di umano ng mga mambabatas o opisyal na nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Oh, grabe, no? At natatawa rin ako actually dito kay kay Leviste, no? Para siyang naglalaro ng hide and seek. No, ito ay opinion lang natin na obserbasyon lang mga kababayan, no? Kasi siya yung nagpasabog nitong Cabral Files, eh. 'Di ba? Sinasabi niya na may mga tao na na-involved dito, no? Kaso ganito, kaso ganyan, etong mga tao na 'to, 'di ba? Dami niya sinasabi mga kababayan. Tapos, no, ang hinahamon niya, yung DPWH ang maglabas ng Cabral Files, mga kababayan. No, sila daw yung maglabas, no, na itong listahan na nakapaloob sa Cabral Files. No, nakakatawa lang doon, mga kababayan, no. Pinasabog niya yung Cabral Files. 'Di ba na ang si puwersahang kinuha, no, netong si Leviste, di umano, no, ayon nga po doon sa mga report, sa mga balita, mga kababayan, na puwersahan niyang kinuha yung Cabral Files na yan, no, sa opisina po ng USEC, no, Cabral, mga kababayan. 'Di ba? Pero bakit ngayon ang hinahamon niya is yung DPWH o itong si Secretary Dizon, no, na ilabas, no, yung nakapaloob doon sa Cabral Files na yun, mga kababayan. Ang masaklap doon, mga kababayan, no, ang nakakatawa ron is baka magkaroon ng manipulation. 'Di ba? So, syempre ilalabas ng DPWH, no, kung pumayag sila. O sige, ito yung listahan. Automatiko, pwedeng sabihin ni Leviste, no, ito senaryo lang mga kababayan, senaryo lang to. Wala tayong pinupuntos dito, wala tayong sinisiraan dito, ha. Baka makakasuhan tayo ng libel, wala tayong 110 million, mga kababayan. No, baka mangyari kasi pag nilabas ng DPWH, no, kaya ayaw din nila ilabas, eh. 'Di ba? Baka mangyari kasi may ibang ilabas si Leviste. No, ngayon magkakagulo ngayon sila. Pwedeng akusahan ni Leviste itong DPWH na inedit niyo yan, binago niyo yung listahan na yan. Ito yung original, ito yung totoo, yung hawak ko. Patay na tayo dyan. Yari na, lalo na nagkagulo. 'Di ba? So ito, panoorin natin itong balita na to, mga kababayan. At alamin natin, no, bakit hindi daw po smoking gun, no, yung Cabral Files na inilabas po, no, o yung listahan na inilabas nitong si Congressman Leviste, okay? So ito po yung balita na yan, right? Let's go. Ito naman ay naglabas si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng listahan ng mga proyekto sa ilalim ng NEP 2025. Bahagi daw yun ng Cabral Files. So, ang sabi niya ay sa public, pwede niyong silipin, ha? Kasi from region, 1 hanggang BARM, NCR, ay kung may mga proyekto nga dyan na nagawa, natayo, o tinuturing na ghost flood control projects. Yun nga kung Terry, ang tanong eto na naman tayo sa Cabral Files. Ito ba'y baka unadulterated ito? Ano ba? May bawas kulang ba dito? Yo, Kasi di ba? yun yung sinasabi natin, no? Sila na mismo nagsabi na baka, no, may dagdag bawas ba, no, doon sa Cabral Files na yan?
no, na inilabas ni Leviste, mga kababayan. 'Di ba? Mapapaisip ka eh. No? Hindi malabong maisip ngayon eh na magkaroon ng ganun eh. 'Di ba? Pwedeng sabihin ng isang kampo na mali yan, hindi tama yan, ito yung totoo. Pwedeng sabihin ng isang kampo na hindi, yung hawak kong files ang totoo. No? Gumagawa kayo ng kwento. Pwedeng ganun yung mangyari. 'Di ba? Lalong magulo yung investigasyon. No, diyan po sa flood control anomalies na yan. 'Di ba? Yun yung ano diyan eh. Yan yung mabigat diyan eh. Yan yung masakit diyan, mga babayan. Imbis na may pinatutunguhan yung usapin na yan sa flood control, eh lalong gugulo, lalong lalabo. 'Di ba? Pinapa forensic audit nga natin sa PNP, I think, no? Ang Cabral Files, ito siya na mga naglalabas itong si Kong Libiste. Yan, totoo, nagpasalamat ho tayo na linabas na niya finally. Mhm. Kasi isang buwan na ho natin pinag-usapan yung paglalabas po ng Cabral Files, and ultimately, linabas na po niya yun this week. No? So, we just have to take it as it is, na it remains unofficial, it is unauthenticated. So, ipapaubayan mo natin sa publiko yung pong pagdidesisyon, what to make of it. No? And syempre, ultimately, the authenticated files will be made and may be released, no, by the office of the ombudsman. No? Hindi rin ho kasi talaga pwede na yung pong mga opisina ng gobyerno maglalabas po ng mga pre-authenticated files katulad po ng kanya pong panawagan. Kasi nga, very important po na authenticated yung files kasi gagamitin ho natin yan doon sa pagkakaso sa lahat po ng mga involved dito po sa iskema ito. And more importantly, yung visa naman po talaga ng Cabral Files ay pag-determine lang po yung mga actual projects in these particular districts. No? So, ibig sabihin, hindi yan ang smoking gun para ipakita kung meron bang kickback yung pong lahat po ng mga proponents like legislators, cabinet officials. No? So, mga projects lang pala yung nilabas. No, wala yung talagang mga yung mga tawag dito, yun nga, yung mga cabinet members, 'di ba, yung mga kongresista, kung sino yung mga talagang kumikback. No, wala naka-indicate pala. It just provides us a list of the projects in the various districts. Ang tanong dyan, Kong Terry, kung hawak na paral din niya itong Cabral Files ng mahabang panahon, bakit pa niya ito inipit sa kanyang pag-iingat? Bakit hindi siya dumiretso na lang, let's say, sa ombudsman o sa ibang ahensya ng gobyerno na pwedeng magkaso Yun. doon sa mga nilalaman nga ng Cabral Files? Siyempre, ibinibigay naman ho natin kay Congressman Libiste yung karapatan, no? Na magdesisyon kung paano niya i-release ito, kung mabagal na pag-release. Ginawa na ho, data dump na po yung ginawa niya. And in fact, yun naman po yung expectation natin talaga as soon as he got the files as early as September. No? So, okay na ho yan. And hopefully, the entirety of the files should be released for the public to peruse. No? Pero very importantly din ho na maglinaw ho tayo kasi kahapon na naglabas siya ng additional DPWH document and sinabi niya na this is unvetted, this is unverified, it was given to him and he had not met the person that gave it to him, but he released it anyway and he mentioned it during the press conference. Basically, the document is referring to projects daw po of CWS party list Edwin Garjola. Okay naman ho yun. Pero I think there's a particular line item there that he needs to explain, which is yung nakalagay po roon ay 2024 MAIP with 30 million pesos, no? Kasi as far as I know, and of course I know the DPWH projects and programs, wala hong MAIP program that exists in DPWH, no? What Congress knows na MAIP program is yung pong MAIP under the Department of Health, no? Which is yung medical assistance for indigent patients program, no? So, ibig sabihin, my only concern is, paano ko nagkaroon ng line item ng DOH MAIP program sa isang DPWH document. No? So, I think bago release dapat ni Congressman Libiste po ito kahapon at tinlakay sa press conference at sa mga media interviews, dapat na-check niya muna at the very least on its face. No?
Oo, may inconsistencies pala mga babayan. So very important po 'yun. No, kasi kung maglalabas ka ng mga ganitong sensitibong mga dokumento, no, dapat nasala mo muna maigi. Kagaya niya, may nasilip sila. 'Di ba? So ano mangyayari ngayon dun sa files na 'yon? Pwedeng pag-isipan siya. No, na ay hindi pala totoo yung mga dokumento na nilabas mo. 'Di ba? Yun yung problema doon, mga babae. Yun yung sinasabi natin, no? Na anytime, anywhere, no, na pwedeng mangyari na kapag may inilabas na dokumento ang let's say ombudsman, DPWH, 'di ba? Pwede niya sabihin na hindi yan totoo. No, ang totoo na hawak ko ay ang totoong listahan ay ang hawak ko. 'Di ba? Yun yung masaklap doon, mga babayan eh. 'Di ba? Kung legitimate ba o hindi, ito po nga binigay sa kanyang supposedly unvetted at unverified po na dokumento. Kasi Pwede pang ano niya mangyari, mga kababayan, sisihin niya pa, no? Yung computers na pinagkuhanan niya. Di ba? Pwede niya pa sabihin na, yan yung nilalaman kasi ng computer eh. Yan yung nilalaman ng mga dokumento na nakuha ko dun eh. Di ba? So, kawawa naman si Cabral, mga kababayan, na nakabaon na nga, di ba? No, wala na nga yung tao, mga kababayan, mukhang masisisi pa siya. Mahahatak pa siya o madadamay o masasabit pa, no, sa mga ganitong klaseng anomalya. 'Di ba, mga kababayan? No, kawawa naman din yung tao, no, nagagamit pa, in short. kung nakita ho niya yung MAIP and chinek Yung yung pangalan sinasabi ko, hindi po siya mismong Cabral. No, nagagamit pa yung pangalan, yung Cabral files, 'di ba? niya kung ito po ba ay programa that actually exists within DPWH, tingin ko he should have exercised prudence and not have released it to the public. Ito nga, Kung Terry, kasi may ginagawang forensic investigation o audit dito sa Cabral files, no? At hindi pa inilalabas ng otoridad. I think PNP yan. Tapos nga, at naglabas din si Kong Libis. Yun nga, hindi ba makakagulo to sa publiko? Halimbawa lang, may nakita ang authorities na sa pag-audit nila na may kulang or may bawas o may dagdag. Tapos kung ikukumpara mo dito sa nilabas na hindi nga siya authorized na file, para pwedeng makapagdulot ito ng kaguluhan sa publiko, pagkalito. Yun. Yung sinasabi natin, no? Pag hindi nagtugmayan, mga kababayan, no? Lalo lang nakagulo sa investigasyon ang flood control. Hindi siya nakatulong. No, masaklap niya, mga kababayan, isisisi na naman yan sa gobyerno. Pwede na naman nila sabihin na no, pwede na naman sabihin ng mga DDS nagkaroon ng manipulation, inedit, di ba? Kayo yung gumagawa, may pinagtatakpan ng gobyerno. Ano masaklap doon? Kung Terry. Yeah, well, pagka naman naglabas na po yung whichever office, no, ng authentication after forensics examination, yun na talaga yung most authentic file. Yun yung verified files ng Cabral files, no? Kasi in-establish naman po ng DPWH na as soon as nagkaroon po ng forcible taking ng files, sinil off na ho nila agad yung computer eh. Mhm. So, ang tanong dyan, tatanggapin ba yan ni Lebiste? Diba? No, i-accept ba ni Lebiste yung ganong reasoning, mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Ibig sabihin, Kasi pagka ganun na nangyari, no, pwedeng sabihin na nagsisinungaling siya. No, pwedeng sabihin na inedit niya yung files. Kaya magkaiba. Or the other way around ang mangyayari. 'Di ba? Pwede niya sabihin na ay inedit niyo yung files. Binago niyo yung files. No, ang original na files yun nasa akin. Yun yung masakit dun eh. Kaya dapat inilabas talaga yung Cabral files na yan nung nabubuhay pa. No? Si Yusek Cabral. 'Di ba, mga babayan? Dapat noon pa inilabas na yan. Bakit inantay na mawala siya? Yun yung masakit dun eh. talagang yun po yung most accurate representation po ng files. I think very important din po nang clarify si Congressman Leviste kasi merong mga tables so na inilabas doon kung saan I think may mga column doon na sila na po yung nagdagdag. Mhm. And hindi yan yung most authentic copy na nakikita po doon sa Cabral files. No? So halimbawa, I think he was mentioning na sila mismo yung nag-research
nung pong mga contractors, nung pong mga proyekto na nakalista ron. So, I think they have to be very clear na yung pong paglilista ng contractors is already an additional column made by his team and not by Yuse Cabral herself. Kasi baka, I've seen the entire list eh. Mhm. Meron pong, I think, mga additional columns doon na parang it was based on the original Cabral files, but it was Congressman Leviste's team who did the additional research. Mm. Particularly ito pong identities Dapat and hindi names nito pong mga contractors. Alright. Oh, so paano natin sasabihin mga babayan na yan yung original files kung na-edit na? 'Di ba? Based lang doon sa original files pero na-edit na. Nagkaroon na ng bagong column. 'Di ba? Dapat hindi ginalaw. No? Dapat hindi ginalaw. Kung sinasabi nila na yan yung original files na nakuha niya, dapat hindi nila ginalaw. So mag-iisip ngayon yung taong bayan. No, ginalaw ninyo eh. Naglagay kayo ng column eh. So ibig sabihin, pwede ninyong baguhin yung mga nakalista ron. Pwede kayong magdagdag, pwede kayong magbawas. 'Di ba? Yun yung ano ron, yun yung masaklap doon mga babayan. 'Di ba? So ano masasabi po ninyo diyan ngayon? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na tatay niyang pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.